She promised a bloodbath, but Vice President Sara Duterte was, as expected, a no-show on the first day of her impeachment trial. How did the House prosecution panel take this? Let's now ask mobile journalist Amy Atienza reporting from the upper chamber. Amy? Yes, says the House prosecutors were actually dismayed by the non-appearance of Vice President Sara Duterte during the first day of her impeachment trial. Ang nasabi dito ng prosekusyon ay isa nga daw pag-iwas sa pagsagot sa mga alegasyon sa kaugnay nung 4 na articles of impeachment ang ginawa ni Vice President Sara Duterte. At kanina nga narinig natin at noong mga nakaraan, naririnig natin na gusto daw kasi ni Vice President Sara Duterte ay isang bloodbath, pero hindi daw ito yung naipakita. At nung nagkaroon din ng press conference kasama itong si House Private Prosecutor Lorna Capunan, ay parang bubble bath nga daw yung ibinigay nito ni VP Sara. Pero naniniwala pa rin naman ang ilang House prosecutors na karapatan pa rin naman daw ni Vice President Sara Duterte na hindi magpakita at magkaroon nga lang ng representation through counsel. Pero ang iginigit din talaga nila dito ay sana nga raw ay masagot na yung mga tanong nila, lalong-lalo na kapag kaugnay na ng unexplained wealth, pati na rin confidential funds ng BICE. Pakinggan pa natin ang kanilang pahayag. Legal strategy yan ng defense. So karapatan na naman nila kung hindi siya pupunta. Diskarte nila yan eh. So it's up to them. The bloodbath starts today. If she's not coming here, then I thought she was going to bring the bloodbath. Well, that's an abdication of accountability. Amy, nagbigay na ng kani-kanilang opening statement ang magkabilang panig. Ano ang sinabi ng panel of prosecutors ng House of Representatives pati na ang counsels for the prosecutors? Says kanina nung ongoing nga itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nakita na natin na may konting disagreement between the House prosecution panel and of course the defense team. Ang sinasabi kasi dito sa naging motion nga ni Representative Jervil Luistro ay mabasa na nga daw lahat ng articles of impeachment. So kaugnayan ng confidential funds, unexplained wealth, bribery, pati na rin yung grave threats and destabilization ni Vice President Sara Duterte, at magkaroon nga daw sana ng tugon si VP Sara kaugnay itong mga alegasyon na ito na nakalakip din doon sa mga reklamong inihain sa Kamara. Pero ang nakita din natin at ang naging sagot naman ng depensa dyan ay meron pa nga daw kasi nga kailangan din talagang i-consider, at syempre ang naging desisyon mismo ng Senate Impeachment Court ay hindi na nga daw basahin itong 4 na articles of impeachment, pati na rin na hindi na rin kinakailangan na magbigay ng tugon si VP Sara per impeachment article. Mas maganda daw na gagawin na lang ito right after the presentation of all the articles of impeachment dito mismo sa Senate. So yun yung tinitingnan natin at ina-expect natin for the days to come. Pero pakinggan pa natin yung ilan pa sa naging nangyari dito nga mismo sa impeachment trial. It is the humble submission of the prosecution that there should be reading of the article and entry of the particular plea. I think the question, Your Honor, is very simple. As I have It's mentioned, answerable Your by Honor. yes or no, Your Honor. Rule Is the 7, lead prosecutor, Rule 9, is the lead Let this prosecutor not be a debate between the requesting councils. for the respondent accused to Counsel be for arraigned, Your Honor? respondent, and avoid asking questions from the counsel for the prosecutor. Yes, nonetheless naman ay naninindigan ang House Prosecution Panel pati na rin yung Counsel for the Prosecution na matibay nga yung mga ebidensya na ipepresenta nila. Though hindi man natuloy doon sa kanilang, hindi man natuloy yung motion na gusto nila for this day, lalong-lalo na doon sa kahon ng Bureau of Internal Revenue, ay naniniwala pa rin naman sila na maayos nilang maipepresenta lahat ng ebidensya at dokumento na kalakip nitong articles of impeachment. Says? Thank you for your update, mobile journalist Amy Atienza.